I'll try this. Like, this is like adobo cracker. Can you try it again? It's kind of like... Pull it into your mouth. It's kind of like awkward, like that you have to like just have it like hanging there. It's like, it's like awkward there. What's that? Let's just like do that for a while. But it's like, no, it's like 9:22 a.m. and like some teams may not be. What is it like? Oh, this is like the first time I have like a live restricted something for like audience. This is. You do realize this? Hello, sis, Joy. Like, what is? This is just the beginning of summer, late spring. Late spring. So once you get into full-fledged summer, Yeah. it won't get dark until 9 o'clock. Mm-hmm. And many of those So that's days, why I thought it's like the like night last time. year, What is? it was 9:30, 10 o'clock. It was completely dark out here. Okay. And it was still over 90 degrees. Yeah. Chai. Chai, you're It's all there? over the place. I like this because there's a bunch of families and all around here, so it's really quiet. And you got a bunch of good people living here, with kids and everything, Yeah. Now I realize I thought it's like kind of like a nighttime also. So it's like early, like 9:23 because my phone is still set on like the Philippine time, like 9:23 a.m. So it's like, Are you doing a live? I am doing like a live. I'm like waiting for like, the regular classmates. Kumusta mga be? Because I haven't done like live for like a while. Fresh. Just lang yan, be. Nasa, alam mo na, kakadating ko lang kahapon, natiligan tayo, be. Tsaka sa So yan? you're doing a live Sa right now? I am doing like a live. Say hi. Jai is like there. She also just got like, approved. She's where I found like those like, that I don't need to be waiting for like the invoice number. It's like a good thing that I would be like talking to her. Because it's like, I could have like waited for that K1 FTP for like forever and wouldn't be here. Hello, Jai. So happy for you. Musta po? Yung pagpunta, okay lang, be. Maano naman siya. Very smooth naman yung aking ang nag-worry lang ako kasi na-over baggage ako. Buti na lang, malapit na yung boarding ko na talaga nung nandun. So, hindi na lang ako pinagkakitaan ng $100, no? Kasi ang bigat talaga. Hindi ko rin na-realize. Parang bit ko na yung buong buhay ko. So, lahat kahit siguro mga 2 months ako hindi maglaba dito, tapos puro dress yung mga bit ko. Kasi hindi naman malamig dito. Texas naman to eh. Ang naano lang ako nung nasa immigration na, 'di ba? Ang port of entry ko Seattle. So dalawa yung nag-interview sa akin. Yung una dun sa immigration officer, something basic lang naman siya. Tapos pinunta ako dun sa holding area nila na may mga problema sa mga passport, sa mga binitbit, parang control nila, something custom control. So yun na, nag-wait na ako ng mga siguro mga 5 minutes or 10 minutes ako naghihintay doon. And then after, bigla naman akong kinausap na, Kasi very friendly naman yung kumausap sa akin. Sabi niya, so how are you doing? So how are you? I'm good. Sabi niya, oh, it's like good that you are good. Something like that. Tapos nagtanong about sa relationship. It's like, nung sinabi kong online dating, sabi niya, so that's like, sa dami ba naman na napupunta dito na puro online dating, no? Sasakupin na natin sa sila. So, parang sanay na sila doon. Okay naman. Smooth naman yung may ni-explain lang. Yes sir lang ako. And then after, ginaid niya pa ako kung paano ako lalabas doon, kung saan ako exit doon sa... Kasi sa loob yun siya ng immigration eh. Parang basta doon sa area na pinuntahan ko, mostly may mga problema about sa passport nila or sa mga kung anong binitbit nila doon na need ng double checking or ganun further na na parang tawag dito, basta ini-interview yung mga taong nandoon.
mostly ng mga nandun, mga nakasabayan ko, mga Korean, mga ibang lahi. A homicide Pero okay naman siya. about 30 Tapos minutes nung ago. sinagot ko, kaya dapat kunyari K1 kayo. That's the Better scene talaga where na I was memorize being yung shared ano, a lot of yung times. address. And that tagging Kasi button, nung you know, okay, 30 so you minutes north of memorize me, that one. 30 minutes Like, you know, south of very Sherry, ano naman so siya. Very ano naman siya, nice naman sa akin, no. Hindi ko pinapahalata na kinakabahan ako. Pero syempre iniisip ko, halaka, nandito na ako sa US, baka mamaya wala sa mood to. Nakikipagtiwan si Jowa sa best friend niya. Thank you, Nicole. Basta ganun, mabilis naman siya, easy lang naman. Tapos nandito sa atin, siguro ewan ko kasi mabilis lang kasi yun nga, hindi ko naman first time lumabas, no. So pang 10th country ko na to. Ang hinanap lang talaga sa CFO yung certification. Kahit nung nag-check-in ako ng baggage ko, nung ano yung purpose, sabi ko, K1. Sabi niya, ma'am, do you have the CFO certificate? Sabi ko, yeah. Kasi nagpa-print ako eh. Di ba? Old school si ate niyo. So nagpa-print ako, hindi ako yung kagaya ng iba na lagi lang sa phone, ganyan, no. Tapos sa immigration, ang tanong din sa akin is kung ganun, kung sino yung pupuntahan ko. Sabi ko, going to meet the fiancé. Tapos sabi niya, so you're K1 visa, ma'am. Sabi ko, yes. Tapos i-check kasi sila. Tapos inask niya yung makita yung certificate ng CFO. And then, sabi niya, hinanap niya yung sa akin yung email mismo. So make sure na, bagay lang, may ano naman eh, may pre-wifi naman siya dun sa airport. Lahat naman nabintahan kong airport, lagi ako nakakasagap ng pre-wifi nila. So hindi problema yung connection, no. So yun lang, tinignan. Ang tagal eh, ni-scroll niya, tapos parang may pinindot pa siya. Siguro chinecheck talaga niya if talagang legit na email yon ng CFO. Kasi diba, ang bilis kasing pikiin nung gano'n na parang sa barcode, something, whatever. Nandito ako sa Jarrell to. Medyo hectic kami kanina dahil first day ko dito, nagsukat na ako ng wedding dress ko and yung ring din. Madami siyang nagastos kayo araw na to. Jarrell to, Jing. Jarrell. Thank you, Lay. Kasama na sila. Yeah, nandito na siya. Diba? After 4 years and 4 months, LDR. Kasama na rin kami. Jarrell to, I'm dyan. Yes, nandito na ako mga be. Diba? Jarrell to, Jing. Thank you, Eugene. Jarrell, Texas to siya. A lot of it has actually sunk in. Yes. Nung hindi naman ako very emotional na tao, no? Pero nung nandun ako sa Seattle, yung, alam mo yun, diba yung sa Sleepless in Seattle, yung may alaking wall, no? Ay, alaking puro glass, siyang ganyan. Tapos yung pababa na ako ng escalator. That's when it hits me na, oh my goodness, nandito na ako sa US. Naiyak talaga ako. Mukha akong tanga. Umiiyak talaga ako habang bumaan yung escalator. Nakakaiyak eh. Tsaka kakabahan ako kasi need kong kunin yung baggage. Need kong i-claim siya tapos i-check in ulit. So parang medyo yung process nila medyo nakakalito, no? Good thing, after ko makalabas nun sa immigration, narinig ko kasi may nag-uusap na Pilipino. So actually, dito sa US, kahit sa loob ng immigration, merong immigration officer na Pinoy kasi gumanon siya sa akin ng gano'n. Tapos umiti siya ganyan. Siyempre siguro obvious naman niya, no? Nakita naman niya yung kulay ko tsaka yung features ko na Pilipino, no? Meron. Tapos kahit sa loob nung sa security, ilang security yung pinagdaanan ko. Lalo sa Korea, mas grabe silang, pero hindi, kahit dito, nag-body search pa rin talaga ganyan eh. Magsa-story time ako minsan pag sa ganoon. Kasi, nawala sa isip ko na shoot kahit doon kasi may hood ako, yung naka-sweater ako na may pocket dito para hindi ako mahirapan yung sa passport ko na hindi ko maiwanan. May tissue lang akong naiwan. So yung dito na ako sa US, sabi, dapat nandun yan sa may ganun. Tapos pinunta ako doon sa isang area, binusisi yung tissue ko, mga be. Tapos nung okay na, hindi nila hawakan, ikaw yung papahawakan. Wala naman, sabi ko, ginanon ko lang yung lipstick ko kasi kumain ako. Kasi may mark ng lipstick ko doon. Tapos tinapon ko na. Kasi sabi niya, okay, you can keep that. Sabi ko, no issue pa. Tinapon ko na, yun lang. Tapos nung sinesearch na ako, sa haba ng biyahe ko, syempre, di ba may underwire yung bra ko, mga be. Tinanggal ko yung snap. Sabi ko, oh sorry, I snap like my bra. Okay, I was like, I could feel that. Kasi pati yung talagang kinakapahan na kahit naman hindi mo, kinakapahan na pati yung basta lahat talaga. Diba? Anyways, ang ingay nito. Ano na dito? Nasa na almost 9 na. Maliwanag pa din.
Nagtataba ko kasi si You Jowa. mirror their image, you know. Alam niyo naman yan, kapre. She just gives good. Thank you sa pag-follow, good Jay. advice, you know, and so Sakupin mo, be. next thing you know, she's Uy, got ang 26,000 dami, ang dami. followers. Uy, be, nga, be, ang dami. Basta mga nakasakayan ko, ang dami. Tapos iba-iba, parang yung iba papuntang, kasi di ba nung yung plane ride ko, sa Incheon. So first na yung mga iba connecting nila papuntang Canada. Dami. Parang kahit dito siguro. Nung may pinuntahan kami kanina, Terry's Black, whatever, barbecue place. Meron din doon ako nakitang Pinay na may maliit na office mo naman. Tapos pag tumitingin din sa'yo, di ba, parang sila din iniisip na, Pinay siguro to. May mga ganun eh. How long did it took you from PD to visa on hand? Actually, umabot din kami ng sa visa on hand siguro, everything, mga mga 1 year din talaga. Kasi ang NOVA 1 namin is May 5, so nandito ako nung ganun. Diba, May na ako nagkaroon ng interview eh. Visa on hand ko, mga 3 days lang siya ko nakuha. Yan, Texas to, Jarrell, Texas to. US to, Erica, malapit na po ba? Oo, doon ako na sa Austin, siguro 1 hour drive siya, no? Tapos syempre gabi ako dumating, no? Kasi na-confuse ako every time, talagang inaano ko yung oras ko dito sa phone ko, oras pa rin siya ng Pinas. But then every time na, 'di ba, bago ka bababa ng plane, ina-announce nila yung time doon. Binabago ko siya kasi ayokong malate doon sa connecting ko, no? So yung oras ng Seattle, ahead ang Texas ng 2 hours pa kasi dapat mga 9:30, mga ganon. Pero dumating ako midnight na kami nakita nito eh. Sa 27. Good thing na yung sa airport nila pwede makapasok doon, no? Kasi naghihintay ako ng baggage ko sa maling counter. Ang bigat ng baggage ko kasi kahit sinong mga Amerikano tumutulong sa akin sa pagbitbit o sa pagtanggal ng luggage ko, nagugulat sila sa bigat na ang liit-liit ito, ang bigat ng baggage. Parang ganun. Ay, sorry na lang kayo. Diba? Bit ko na talaga lahat. Parang hindi na ako bibili-bili ng mga kanik-anik na kailangan kong mahal dito eh. Every time na may pinupuntahan kami, nagko-convert ako in peso talaga. How long did it take? Yes, nandito siya, Texas siya. Actually, originally, Alabama siya. Lumipat lang siya. Before, Georgetown, naging Jarrell. Yeah. Tapos sa siya, sa Round Rock siya nag-work. Yes, Ben, nandito na ako. 27 ako dumating dito. Officially, 27 ako nakatungtong ng US. Yan. Thank you, Jocelyn. Yes, at tagal. Yes, 4 years and 4 months kaming LDR, B. Thank you, Sassy. Did they win? Thank you, B. Thank you, RLG. That's cool. Hindi naman. That's the best game. Wala akong jet lag. Si Jowa ngayon puyat kakahintay sa akin eh. Put any pressure on them. Kasi nung 27, syempre, di ba, ahead tayo. Memorial Day nila dito, so wala siyang work. So, talagang, halos hindi talaga tulog yan ng pag-abang kung kailan ako makakakontak ulit sa kanya. Karen, Jarrell to. Horrendous at those games, you know? Thank you, Salem. Watching from Singapore. Saan po kayo sa Texas? Nandito kami sa Jarrell, Mary. We Mary Karen. Mary Grace. Para ba tayong Mary Grace? Thank you, Angie. Congrats. Thank you, Hazel. Just let them enjoy the damn game. Okay lang ba? Ang ingay kasi niya naririnig ko ba ba ako? Ingay nito. Quit being an ass. Kaya mag-usap sa friend niya. Asan na to? Try mo yung nagaraya na adobo. Yeah. Nagsisigar siya. May inom siya ng dyan. Niya? What's that? Wow. Old-fashioned type. May sa mix drink. Thank you, Hazel. Hi po, nakarating na. Yes, nandito na ako, be. May, diba? Finally, nandito na tayo. Magkasama na kami nito isa. Oh, not sure about that. Di ko alam yung Granbury. Where is Granbury? B. Where is Granbury? You know, getting back to the sports and that kind of thing. Where is Granbury? Huh? Granbury? Granbury? Yeah. What's that? What is Granbury or where is Granbury? Where is that? I have no idea. Is it in Texas?
Oh, I don't know. You have like no idea, he says. I Nakabisi, never heard of Grand nakakapag-usap siya Texas. na. No. Oh, he doesn't But know. anyway, Bago you know, lang kasi siya Sherry dito, mga nasa 2 years lang siya talking dito, to lumipat ng Texas some eh. guy that was Thank you, Sally. Nahirapan ka po ba sa papers? Not really. Sherry's youngest Na, daughter. ang problema lang namin sa aming K1 is yung Sherry RFE was ko. talking to this Kasi guy kulang kami ng ano. They need more about proof how much na he about the actually relationship. spent on his Yun lang. daughter. Kaya mga be, siguro pag sa mga ganun Softball. ka rin talaga, ang bigat ng aking yellow packet, ang yellow packet ni ate nyo, 2 Trying to piraso, get her may a excess pa, college no? scholarship So, ang or kapal, whatever. ang bigat talaga siya. Nasa mga, It was the yung same kinikilo amount namin, as yung mga what papel na Sherry bitbit ko, spent nasa 3 kilo for yun, kaya Emily to go to binawasan ko eh. college. Yung mga ibang, yung kasi parang gusto ko, binitbit ko pa rin yung mga ginamit ko And lahat-lahat. all these, Yung sa especially, interview na I dala hate to kong say mga this, folder, binitbit ko yun. especially Kasi siyempre pag all mag-adjusting dito, baka black people, need ko yung mga papers doon. No? Pero 2 yellow they packet will ko. spend Doon sa may so LBC, much halos money talagang meron na nga with siyang their ano eh. kids and May sports, ang tawag doon? trying to get them May a punit na nga sport siya sa sobrang kapal, scholarship siniksik or talaga whatever. nila doon. Ang bigat eh. Tapos yun no. Tapos But naiwan ko pa nga sa honestly, Sherry told Delta, me the there are Delta a na plane. lot more Yung aking pillow na, kasi academic naiayos ko yun, scholarships kaya lang than there are nakalimutan ko na sports kunin na kagad yung aking yellow packet. So pagtanggal ko, hindi ko na nabalik. Nung nasa security check na uli ako, saka ko naisip pala, sa bagay. Kaysa naman makalimutan ko yung papel, no? Kaya importante yun. Bit-bit ko siya. So, yun lang, nung nasa immigration na ako sa Seattle, passport ko. Tapos pinakita ko yung yellow packet, yun na, yun yung interview ang bilis na. Pinasok ako sa kung saan. Kasi need talaga na chine-check nila. Pili ko chine-check naman talaga nila yung yellow packet kung may pinakailaman ka or hindi. Maayos ko naman siyang binitbit no. Nasa backpack ko talaga siya. Hindi ko siya itinatanggal sa tabi ko. Nasa na to. Pero yung sa K1 namin, ano na naman siya. Yeah. Yun lang ang naging problem namin is about yung RFE. Pero the rest, okay naman na. Yes, nandito na ako. Kagabi ako dumating. Madaling araw. O 27, ano ba, nalilito ako sa mga oras dito, be. Decline ng visitors. Yeah. Na-decline nag-visitors visa ka. Kung nag-meet na naman kayo na, Rish, kung nag-meet naman kayo na, lalo kung taga-US, better na, Did they withdraw her K1 na lang scholarship siguro afterwards? kayo. Ang bilis na ngayon, may iba, after 5 months, approved na sila, no? So, pag sagay, bumibilis na mga be. Kasi syempre, no, taking advantage Yeah, that's what din I'm saying, sila. Di ba halos nagdoble yung mga sa adjustment of Push those status, kids. whatever, dito nababayaran. Kumikita ang kabuhayan sila dahil sa mga American na kumukuha ng mga Pilipina. Ang dami talaga. Like I said, nung interview ko ng K1, dun ko lang na-realize na shoot, sobrang dami. And sabi doon yung mga, di ba may mga doon, mga vendors, mga ganyan. Yeah, one bad Typical thing, day daw they're- yun, sobrang dami daw they're talaga. they're Lalo at yung the mga career Pilipinang may done. jowang American na nagpapa-interview. So, ang dami. Whereas, you know, if you push 10 your years kids from now, hindi help them na be an unusual A yung student and all across the Doon sa board, pinuntahan naming wedding na there's sa a whole mga lot gown, more. sabi niya, so, are you avenues from for the success Philippines? in Oh, we have like a lot of sports, customers you know. from like the Philippines. So, ang dami. Yeah. But Lalo anyway, dito sa Texas, parang ang dami nagjojowa ng Pinay. So, But I'm pag nakita na medyo glad that tan you yung can go kulay see mo. your grandkids Kasi and ba may play certain sports and features stuff, naman talaga tayo, no? Nung nasa may nung layover ko nga sa Korea, yung pilot kasi siya yung nung scan ng passport ko. Pagtingin niya sa akin, oh, Pilipina, kumusta ka? Mga ganun, hindi pa niya nakikita yung I just passport want you to ko. realize Sa that's buka ko something pa I lang. will never know. Parang, di ba? Siguro sa mata, black yung mata ko, mga ganyan. You know? Diba? Bait yung pilot dun ng Delta yun, pero yung pilot nila is Korean. Thank you, Madel. Thank you sa pag-follow, Rika. Mga 2 hours lang sa place ng husband ko din. Ate, dito, nung ang layo, no? Kasi yung sa Austin, nung nagda-drive siya, kasi diba gabi, ang bilis magmaneho. Wala talagang katao-tao. No? Sabi ko, grabe, lawak pala talaga nito. Pero yun nga, di ba, sabi na dati, itong Texas alone, siya, different country siya, kinuha na lang siya ng iba ng US. So maybe that's why na. Kasi kahit dito, nung nagpunta kami sa Waco, sa sister niya, 1 hour din yung drive namin dun. Tapos, sabi ko, grabe, ang lawak. Kaya yung mga establishment nila, walang mga second floor, walang mga third floor, puro mga talagang, ang laki kasi ng space nila, no? Kahit, kunyari, pareho tayo nakatira sa Texas, lalo kung sa dulo-dulo ka, ang tagal din ng drive para lang magkita tayo. Mga Won't ganun. you realize how lucky you are? Texas ka-chat ko, 6 years na kami, wala siya money to visit me. Red flag ba yun?
Wala. Nagsabi siya na wala siyang ano. Because that's Kasi, something I will never know. dahil na kung because sa my ganyan, lalo kung grandkids mag-a-apply kayo ng K1 visa, or ang my kids pinaka-requirement play talaga ball or anything, is, so ang tawag dito, mag-meet kayo in person, you're really, no? really blessed. So, kung sa ganyan, kung 6 years na, siguro, ang sa akin kasi ito, hindi naman sa pagiging practical, no? It's us guarding our heart. Kung 6 years na, syempre, nade-develop ka ng gusto. 6 years, maybe you're just like wasting your time kasi, teka, no? Paano kayo magle-level up kung hindi siya makakapunta I dito? complain just as much as Yun kasi ang possible. yun ang pinaka requirement, no? Na magkita talaga in person. Pag sa mga ganyan, yung iba kahit Well, I wala, know you really need kapag to hindi what? kaya na mag-sponsor, na mag-petition, pwede silang kuha ng other sponsor, You no? need to pay? I'm not sure kasi ang alam ko dapat Yeah. meron silang minimit yung sa guidelines, no? Nasa 20, Yep. less than 20, But you know, 21,000 dapat a year ang sinusweldo. And it varies, no? Lalo kung may K1, K2, something, whatever na ganyan. So, based sa sweldo ng mga jowa, kung kaya Yeah. nilang ganyan. Like, kunyari ako, based sa sweldo niya, pwedeng, kung siguro kahit may lima Right. akong anak, kaya kong bitbitin. Kung based lang dun sa sweldo niya. Right. Pero, syempre, di ba, iba-iba naman kasi ng So when you're sitwasyon supposed to ng get the buhay, new no? unit put Pag sa in? mga ganyan. And kung very honest siya na ganyan, now, Good the decision is up to you. Hindi siya red flag naman. Kasi kung nai-enjoy mo naman, but still, yun nga, kung 6 years, puro lang kayo usap-usap tayo, syempre, we want someone to be with, Oh, I diba? didn't realize they were. Kung kagaya niyan, chat ka ng chat sa kanya, maybe try to like find someone na mapupuntahan ka and someone na pwede mo talagang makasama na physically. Diba? Yep. Kasi kung tutusin, yung pera pwede na lang Right. pag-ipunan pa. Right. Kaya lang nga yun, But kung magpipetition ka, for the factor talaga siya, storage, no? right? For the upper Kung, storage, siya, kung, Yeah. tawag dito, kung capable siya for petition So, ng jowa. good Hi deal. ma'am, pwede na po ba mag-early interview appointment kahit hindi na hintayin ng welcome letter? What kind of backsplash is it? Yung Send me a welcome picture, by the letter way. from like yung K1 FTP, it's up to you, no? Kasi ako, actually may mga palpak akong ginawa na sa K1 visa namin, like, buti na lang, kasi sabi nila dapat magbayad While ka we're talking about that, let me ask you a nung sa question. visa. Sa lakas mag-usap dito. Is there a way of average Joe, just like you and me, Nakikipag-video can ko. polish Ang tawag granite? dito, nag-ano na ako kagad, nagbayad na ako Is there a kagad way that dun you and I can polish sa granite? RCBC. Ang atat ni ate nyo, kasi sabi, may napanood ako, sabi na pwede na. Hindi pa kami in transit noon. Kumbaga, approve pa lang kami. Kasi feeling ko, okay, total, naman na, The reason nagbayad I na ako. asked, Buti na lang nung nandun, automatic naman. this Kasi iniisip ko, apartment here baka mamaya hindi has siya, granite countertops hindi siya in the counted bathroom. kasi hindi pa ako case In ready. the master Nakapagbayad na ako. bathroom, I don't know Diba? if Sayang yung it's the 15,000 plus, mga ganoon. quality here that has. Pero pag sa ganyan siguro, kung wala kang deteriorated, FTP letter, ako mga be, or if it's a fact that I have. muntikan pa kaming, alam mo yun, nagwe-wait na lang kami ng with, para sa Windex. makapag-schedule ako ng interview. Muntik pa kami magkahiwalay, mga be. All around Kasi the inaway ko faucet talaga siya. part in Sabi ko, the be, bakit wala ka nare-receive? Lahat ng mga kasabayan kong April 12 na right there. approve, ando na. It's a Sabi dull ko, color. It's not. bakit wala ka nare-receive? Like, kung kahit kailan hindi ka naka-receive ng email, ganyan. Chinek ko yung I-129F, dun ko lang siya chinek. May isang letter na mali dun sa kanyang email, no? So maybe ganun, double check nyo sa mga jowa nyo. Kasi po pwedeng mangyari na nalito ng pag-type or something, may isang mali. So never talaga siya nakatanggap. So what I did, kinontak ko yung NBC, kinontak ko yung dito sa Manila Embassy dito, ang tagal mag-reply. Tapos yung dun sa unang tinitignan sa USCIS, nag-reply sila sa akin. Parang in good in good faith something, okay lang naman. Pero kung mamasamayin mo yung sinabi nila, parang sinabi nila na, okay, we get your concern, pero sa totoo lang, wala kang karapatang mag-inquire about this kasi ang petitioner lang ang pwedeng mag-inquire about sa ganito-ganito. So parang pang-American lang pala yun, no? Kasi pwede ka lang mag-inquire dun sa NVC. Pero sa USCIS, ang importante sa kanila is yung American citizen lang, no? How was I supposed to know, di ba? Siyempre, lahat ng gusto ko ganoon. Buti na lang, talagang, God is good. May 7 yung interview ko, ang aking, SLIC, di ba? Kasi wala akong ganyang welcome letter or something ganyan, wala akong nung welcome letter is yung galing sa USEM, di ba? Yung sa is yung K1 FTP, iba ba yan? Correct me if I'm wrong, no? Basta wala ako ni isa nun. Let me ask a question. Ang tawag dito,
Dapat mag-aano ko, mag-waiver ako Beyonce sa slash SL. wife is doing a live TikTok right now. Basic, this won't take like long. Basic, I'm just like, I'm second, sitting here asking. smoking a cigar and I'm through with my old fashioned. I'm second, you can like drink this wine if you're And through with she's like got a your, glass like, of wine there that I'm Be, looking for her basta ka skin na. to touch. Pinagod mo ko kaya. So should I just turn over to the Jet lag wine glass or dito. not? Wala na ako jet lag. Nakatulog naman kasi ako. Sarap ng biyahe ko. Ganda yung biyahe ko. Diba? Asan na It to? must be hydrating. Nasa It na ba must ako sa have just kwento ko? dehydrated and it's Wala akong Texas heat K1 absorbed FTP. into the atmosphere. So siguro dahil 2 beses ako nag-complain dun sa NBC na Thanks hey, for that. schedule ko na ng medical ko, na ganito na wala pa akong anything kasi nagkamali pala si fiancé sa email ko. So ang nangyari dun, imbis na directly sa kanya What's that? minail sa akin, dumating siya 6, buti na lang na-deliver kagad ng May 6, so nagamit ko siya sa ESLE kasi pinoproblema ko, what if wala ako nito? Tapos sa interview, hinahanap nila yun sa interview eh. Mga ganun, diba? Hinanap yun. Good point. Pwede ka po ba mag-early interview? So pag sa ganun, i-double check mo muna pag sa mga ganyan. Bago ka magpa-schedule ng ganun, just to be sure, para hindi ka mismo, hindi ka rin kakaba-kaba. No, Lord. Baka biglang kulang talaga, kasi need yun eh. Cranberry, Texas. I think she told you one time you couldn't wear a thong at the Sana beach. kami I soon. think Malapit I na yan mga remember bes. that. Sabi ko sa inyo, I sa remember sakupin na nga daw natin nila I dito. think one Ang time dami I remember nilang the ano, conversation, she na-approve. told you you couldn't wear a thong at the beach. Ma'am, paano I would po? put them things on backwards and it never works. Ingay nitong isang to. Hindi ako makapag-live kanina kasi sumasagap lang ako That's sa too ano much niya. information, isn't it? Tapos ang seryoso kasi minute ko yung family niya, mga ganoon. Hindi sa kanila uso yung mga picture na gano'n, kaya naiilang ako, no. Gusto talaga nila yung usap lang I talaga hope na there's no thong gano'n. at the beach. Just Very, don't even go there. very private na pag-uusap, mga gano'n. Sa mga tanong about me and about yun sa experience ko sa immigration. So, di ba? Mga ganyan. Kahit nung nasa mga airport na ako, mga gano'n. Siyempre, di ba? Makita mo, shoot. Amerika na talaga to, puro mga Amerikano nandito. Eh ako kada munyari maglalakad akong ganun, pinipicturean ko. Lalo syempre pinipicturean ko dahil lang hirap i-navigate nung kung saan. Yung araw, padiretso, bigla nagiging pasay, yung mga ganoon. So ayoko maligaw naman, no. So, ang bibilis nila maglakad dito, mga ganyan. Nung pa man din. Nung bumaba ako ng plane, inintay ko kasi ayoko kasi nakikipag-unahan. That backsplash there. Nakakalito yung pag-ikot-ikot. Shuttle lang yun. Okay. What more kung kaya hindi niya ako pinadaan ng LAX kasi alam niya wala akong sense of direction. Mabilis akong maligaw. Naliligaw nga ako sa SM Fairview eh. Pero yun nga. Buti na lang, hindi na ako mahihayin. Nagtatanong talaga ako kung saan. Tapos pag nagtanong ka kapag ginaguide ka naman kung sino sa mga tao doon sa airport nila. Better to ask kesa magkaligaw-ligaw ako ng gusto. This is just one whole sheet. Kaya soon na yan, approve na yan mga B. Ang dami This is na just one na-approve. whole sheet of Meron nga, 4 months lang daw right? yung kanilang K1, approve na kagad eh. Ang bibilis ng mga lalo mga may nag-file ng mga That looks lang amazing, ngayong tawag dito. dude. January lang may na-approve na. Santo, ma'am, gaano I po? like that backsplash so much Paano ka better po than malaman the kung one before. seryoso ang pagka-chat ko po sa kanya? That Nagre-reply was so naman po. good. Early talking stage pa lang to, maybe watch sa That ating was mga really, really paano good. malaman ng seryoso. Kasi pag early talking stage pa lang, What just color go you with want the the flow, cabins, no? white or Para tawag dito? Don't Yeah, take it to I would- heart muna, But no? I don't know anything Kalmahan lang about muna natin kasi mahirap na ma-inlove interior ka design, but agad. it would look So good pag sa mga if ganyan. you tried to match those little gray streams. B, do you have like the light here? B. Pinutusan. Daldal ka ng daldal eh. Gusto mo ilaw? Sandali lang to. Wow. Ang bait ng kanina. Yung sister niya pa I think yun. it would Ayan. look really, really good Thanks, if you babe. tried to match Wala the namang gray show with money. those little veins Nung tinanong lang ako, ang backsplash. nalala ko sa immigration, tinanong, do you have like a food that you brought with you? Just like those crackers that she likes. I even mentioned like Presto crackers. Like, gusto niya yung peanut butter na Presto. Ganun. Yun lang nakalagay sa bag ko kasi I'm not like something about like the meat. No, I don't have that. Are you sure? Because we don't want to be going on like your baggage. No, I don't have that. Just like those,
to bring from back home. Tapos ang tinanong lang niya ako, magkano yung pera mo dala? Sabi ko, Yeah. I only have Is that like gonna be too much flying $150 and everything? there, like a pocket money, so I could buy like something like the airport. Like, okay. So parang siguro tinignan nila kung sobrang dami mong bit-bit na pera, no? So pag sa mga ganun siguro, yung safe lang, sabihin yung pocket money lang ng mga ganyan. Para hindi sa mag-isip na baka kung ano gawin dito, no? Houston, Texas, malapit ka na dyan. You said there were some problems with the Oo, stick or yata. something, didn't you? Yung RFE ko, actually yung RFE ko, You had a nakalimutan link or lang doon, something is on yung that intent to cutoff marry. line. Wala akong intent to marry. Ang tigas kasi ng ulo nila ng lawyer niya. Ang handler ng lawyer niya, mga western din, mga taga-Australia, mga taga-Canada. So wala, okay lang nun dati yata, Right. okay lang na kahit wala ka noon, during sa interview lang yon. Pero kasi dito, parang siguro iniisip na very unusual kasi kapag Pilipina ang pinipetition, usually Pinay ang gumagawa Gotcha. Yeah, nung yeah, yeah. sa mga 'di ba, mga requirements. So very precise talaga yung mga Pilipina. Tapos ang kapal talaga kasi 'di ba, yung parang ginawang slam book, talagang kinakarito ng mga Pinay na lalo sa Right, DIY. So parang feeling na siguro bakit ganito Pilipina yung jowa niya pero parang walang effort. Yung sa lalo na wala kami masyadong Buddy, I love pictures, you. I'll see wala you later. kaming mga Appreciate you. screenshot I'll kasi see yung you. lawyer hindi Bye. naman daw importante yung something mga ganyan. Siguro doon sila nagkamali. Kasi mostly, ang common talaga na ginagawa ng mga sa Pinay, may mga ganun talaga, no? So, actually, technically, yun lang talaga ang kulang ko. Yung intent to marry na, sabi ko sa kanya dati, kailangan ko mag-print niyan and isa-sign ko, tapos gagawin kong PDF. No, the lawyer didn't ask for it. Pinapabura nila yung lawyer. So, nung na-RFE kami, ako naggumawa ng lahat mga diba, good thing na dito sa TikTok, may mga what is? Let's think what's that? This is like still frozen. Okay lang. Ang cherry sa kanyang kanyang cocktail. What do you think about that cherry? It's pretty good, isn't it? Your cherry here is like dark. It's like, yeah. It's good cherry, isn't it? It tastes like darker than the usual. But you have it like the type of like the cake. Anyways, quiet there, B. I'm serious here. Great. Just smoke that cigar there. May kapre dito. Nasaan na to? Tinatry ko yung cigar niya kanina, kaloko. Yun lang yung RFE ko. Na-receive nila, pero syempre nga, kinarir ni ate nyo, no? Kinarir ko yung took us like a month para magawa yun sa Canva. Basta ginawa ko siya talagang, tapos lalo na yung nakalagay dun kasi, may include yung plans to marry, no? So, hinanap ko yun siya. Tapos, para ang pinaka-trick lang dun, kasi kung minsan hindi nyo talaga napag-uusapan, screenshot nyo yung chat na medyo umaabot ng 1 oras, mga ganyan. Tapos sabihin mo, dito pinag-usapan namin yung about sa wedding plans namin. No? So, explain ka na lang dun sa baba. Para-paraan na lang talaga siya. So, nung na-receive nila, February 28, next day, approved na yung aming K1 visa. So, parang yun lang talaga. Hinintay lang nila yung siguro yung talagang intent to marry ko. Pag meron kanyang K1 FTP, pwede na yan. Yan lang talaga hinahanap doon. Kasi kung minsan yung iba walang K1 FTP, tapos yung iba no need na to wait for like sa welcome letter ng sa USEM. Meron ka na yan, good to go ka na. Magpa-schedule ka na ng interview. Pag sa mga ganoon, para makapagpa-schedule ka na ng medical mo. Tapos, diba, yung iba yung ginagawa, very close, no? Depende lang siguro yun. Best talaga option yun, lalo sa iba na syempre, galing sa probinsya, kung mag-hotel ka dito, no, siguro iba ginagawa 3 days lang ang pagitan. Pag sa mga ganun yata, halos kung walang diferensyang makita, first day immunization ka na, no. So, pag sa ganyan, diba? Sa medical nyo, kung hindi nyo pa napanood yung tips ko about sa medical, mga glory to God na lang talaga, na hindi ako na-sputum. Ang dami kong kakilala na very healthy sila, tapos na-sputum, no. Ako, meron akong lung scar. So, yun lang talaga iniisip ko, no, na good thing. Kasi syempre, another 2 months na waiting na naman sana, no? And meron na nga kaming set na date kasi for the wedding. So, yun lang. Saan na to? 27. Ang flight ko is yung 27, 12:20. Ang unang sinakyan ko, Korean Air. Tapos yun. Nung pag nag-check-in ka naman na ganun, 3 kasi yung flight ko. So, lahat ng ticket ko, andun na. Binigay na nila. And then yung instruction nga, na need kong i-pick up yung aking check-in bag, tapos i-check-in ko ulit sa Seattle. Kasi ang akala ko, diretso na yun. Usually ganun, di sila na yung pala ikaw yung magbabag drop ulit. Pero mabilis lang naman siya. Wala akong jet lag, nakatulog kasi ko. Kaya kapag nagbumiyahe kayo, ewan ko lang, depende siguro if you drink wine, no?
order talaga kayo. Take advantage nyo na unlimited yung no wine. Inom ko ng red wine, masarap siya. Medyo nairita lang ako ng konti doon, yung bibimbap nila sa Korean Air. Masarap naman sana, kaya lang ang lamig ng rice eh. Yung syempre, di ba, parang ang sakit sa tiyan natin kapag yung rice na sobrang na malamig. Pero okay naman, di ba? Eh ako lahat naman na inahain na kinakain ko. Tapos nung nasa Delta na ako, sabi ko, kaya ang choice ko is yung pasta. Yung pala parang veggie pasta siya, something whatever. Pagkain ka, no nga. Hindi ko siya, gutom lang ako, kaya kinain ko siya. Tapos yun, nakatulog talaga ako. Kaya nga naiinis ako na nawala yung Kasi okay na din talaga. It's better na, it could have been worse na ibang mga maiwan ko dun, no? Yung aking neck pillow, masarap talaga siya kasi nagigising na lang ako, ang bilis eh. Alam mo yun sa Delta, parang patok sila Late kaming umalis ng Pinas. Ang aga namin dumating, ganun din. Lahat ng mga sinakyan ko, ang bibilis. Puro, yung isa, ganun din eh. Halos lahat sila na late ng konti. Yung isa, 1 hour nga eh. Yung galing sa Manila, 1 hour na late. Dapat mga 12:20 umalis kami, mga 1:15. Pero ganun, on time pa rin siya dumating. Diba, mararamdaman mo na bis na ganun. Pero, nakakatulog naman ako. Bigla na ako nagigising na ganyan. No? Kapag bubukas na yung ilaw, kakain na naman. Doon ako nagigising. Pero, wala. Tatanong nga siya eh. Kahit yung mga niya, yung family niya. Wala kang, akala namin kasi hindi ka pa makakapunta. Sabi ko, no, okay naman yung tulog. Siya nga itong Siya nga itong ang gulo-gulo ng gabi. Diba? Dapat natulog eh. Dumating kami dito, 2:00. Nagising kami, 6:00. Tapos, umalis kami mga siguro, kumain lang kami dito, nagluto lang siya ng breakfast. Wala naman. Di ba ako ang nalito lang talaga ako is yung pagpalit ako ng oras, no? Tapos, di ba, huwag kayong tumulad sa akin. Make sure na dala nyo kasi yung isa kong charger nasa check-in bag ko, nakalimutan ko yung ginamit kong charger sa bahay, no? And mostly ng mga katabi ko, mga puro mga iPhone. So, hindi ako makahiram ng cable, no? Sayang pa man din yung sa Delta. Pero hindi ka rin mag-i-enjoy sa panonood eh. Tinulog ko talaga siya para at least wala akong masyadong Masarap naman ang tulog ko. Oo, masarap yung tulog ko. Diba? Asa na to? Kailan alis mo? Nandito na ako, sweet. Emma, sweet, nandito na ako. Kasama ko na si Jowa. Dumating ako ng madaling araw dito sa kanila. Yung oras ng basta 12 midnight kami ng 28. Nagawa nun. Problema lang yun si Jowa. Kasi, dun sa kotse nila, parang sa kotse niya nanakaw yung baril niya. And may nag-report na something na nagamit sa murder, ganyan. So, syempre, di ba? Ginismiss pa. Tapos ngayon, pero tumawag uli yung police. Sabi, hindi naman daw yun. Kasi may light yung sa gun. So, whatever. Anyway, Texas to eh. Di ba? Pero okay naman. Oo, sis, ako 3 months lang. O, kita mo, 3 months nga lang si waiting to be in trans. Lapit na niya. Bes, an ka, sweet? Ang bilis, no? Habi ko kasi yan, padami ng padami. Parang hindi niya kahit sa airport, makikita mo eh. Lalo yung mga obvious naman eh, yung mga Pinay na parang doon na talaga magpo for good. Ang dami mga bitbit eh. Ang lalaki ng mga maleta. Thank you, Karen, sa pag-follow, be. Sasakupin na talaga, be. Kasi pa nakikita mo, kahit sa airport, mga be, ang dami talaga. Tapos parang kahit mismo yung mga nagtatrabaho sa airport, no? Parang alam na nila na, okay, Pilipina to. Imimit yung nito, or asawa, or fiancé, mga ganyan. Hello, sis Glenda. Ano po mga tanong? Tanong Nino, tanong sa immigration, about It's like, kaya nga dapat, fake it na hindi nyo masyadong, syempre ako, dito kasi hindi na ako kinakabahan, no? Kasi syempre, siguro kung first time traveler ka, kakabahan ka. Kasi baka, lalo na may mga offload, no? First time kong lumabas kasi ng Pinas dati, 2008, wala pang mga offload nung time na yun. Pinakauna namin pinuntahan, Singapore. Doon lang kami, nagpunta lang kami pupunta lang kami ng Johor kasi di ba, puro top up lang yan siya, trend lang, papunta ka na doon. Parang di ba, two place, like, nasa pagitan ka ng Malaysia and Singapore. Nung pumasok kami doon dati, doon na sila matanong. Yung pala, rampant yung mga nagtatrabaho na pinapatawag nila chop-chop, pinapatatakan lang, tapos para makapag-work na naman sa Singapore, no? But then, yun lang medyo parang kami. Parang first time kong kinabahan yun doon lang. Pero nung mga sumunod na, hindi na. Kasi syempre, kung legit naman na tourist lang yung gagawin mo, no? Based na lang talaga sa pagtanong-tanong. Pero nung nandito,
sa immigration na ng Seattle. Yun lang, ang unang tinanong sa akin is kung sino yung ano ko, ipupuntahan ko dito. I'm going to meet my fiancé. Like, ano, tapos tinanong niya kung, ang tawag dito, kung meron ba ako nga dala na pagkain. Ay, ang literal ko, talaga, para at least alam niya, no, na okay, I'll just like bought those, like, ano, the peanut crackers that my fiancé loves, mga ganun. Anything else, like, no meat, processed meat, whatever, like, no, nothing, I don't have anything there. Tapos, tinanong din kung, ano, how much cash do you have with you, mga ganun. Sabi ko, I only have like $150 for like a pocket money. So, ganun. Buy something to eat at like the airport. Okay, magbaga na siya. Okay, wait here. Tapos tinignan eh. Tapos basta puro inquiry lang about sa relationship. Mga ganun. Tapos pinunta niya ako dun sa, parang ano siya, parang feeling ko parang interrogation room, mga ganoon. Kasi ang dami dun sa loob. Pero walang mga puti, mga ibang lahi, mga ganun. Yung iba yata, kasi parang nakikita ko din double check, kinukot-kot ng husto yung mga baggage nila. Siguro if they've seen sa pag-scan, if they see something na very suspicious dun sa baggage mo, yun, kinalkal. Kasi may isa dun na lalaki, laki ng luggage niya, talagang kinukot ka, lahat talaga tinignan. Habang naghihintay ako na matawag ng kung sino, tinitingnan ko kung ano nila eh. Tapos may isa doon, nilapitan siya nung babaeng officer, sabi, why are you being so aggravated, sir? Because it's like, I am going to miss my connecting flight, and you told me, no, you're not telling me what is like the problem. Sabi nung si Black, sabi niya, oh, don't give me that attitude. It depends on me whether you would like leave this airport or not. Mga ganun sila, be. So, syempre ako kinakabahan, no? So, kalma lang ako doon. So, tinawag na ako na gano'n na ako. Good afternoon, sir. Mga ganyan. So, tanong siya, how are you? Oh, I'm good. Oh, it's good that you were like good. Sabi niya gano'n. Ay ko, yeah, I am good. Tired but good. Mga gano'n. So, siguro iniisip niya, okay. Kinakalma ko talaga yung sarili ko sa harapan niya. Pero ang diin ng pagkakatapa ko sa paa ko. Diba? Kasi mga gano'n, no? Pero nung bigla na may gano'n na, may tatak na, nakahinga na ako na doon. Yung nakikipag-ano, tsaka normal lang na chat, mga gano'n. Nag-explain pa siya na, oh, you know, there are other visa that you could like come here and apply to legally stay in like the US. So, if and only if, like, once you meet like your fiancé and he's not like how he is when you are like dating online, know that you are not required to marry him. Know your rights. Something mga ganun. May mga ganun siyang ek na sinabi sa akin, no? Tapos sabi niya, and kapag hindi daw ako nagpakasal within the 90 days, need kong umalis ng US. But then, kung pwede pa naman akong mag-apply on like other visa, or maybe if you find someone else, may mga ganun siya. So, tumasmile lang ako, oh, I don't think that's possible. Okay. Well, then I wish you like all the luck. Welcome to America. Good luck on your congratulations. Nagsabi pa siya, congratulations on your upcoming wedding. Tapos, ginaid niya ako, let me show you out. And second, I will teach you where to like go, like the exit. Super explain siya, mabait. Ang gagwapo nila doon. Ang gagwapo nila. Ang gagwapo, tapos ang lalambing ng mga boses. Mga Amerikano, ang lalambing ng mga boses. Mga gano'n. Diba? Kumisan yung, di ba, may bag pa ako isa. Sabi niya, tatanungin lang nila ako kung kailangan ko bang iakyat din mga gano'n. Ang lumanay nila magsalita. Wala lang. Mga gano'n, di ba? Siyempre, pag mga ganyan, medyo, turn on the charm. Smile ka lang dyan. Be very pleasant. Like, thank you so much dyan. Diba? Hello, Ate Grace. Finally, nakaabot ka ng live. Oo, kasi di ba, maga pa pala dyan. Nagla-live tayo minsan, di ba, gabi. 10:05 dyan sa Pinas. Dito, magna-9 na ng gabi. New Zealand pa sana, grabe iyak ni Arang. Love niya talaga. Sino yun? Ni Afam. New Zealand, mas mabilis naman natin sa kumuha dyan. Di ba yung iba nga kakakasal lang after a month or two, nakukuha na. Dito patagalan talaga, be. Hello, Glee ba to? Tapos yung Pinas, Chinese na titira, parang mga ganun, ewan ko lang, no? Uy, ang dami kaya. Dami, no? Ang dami po biyahe. Nung pag ganito sa airport, ang dami dumating. Di ba, ang liit lang ng Terminal 1, tapos kita mo sila, may mga banner pa sila, parang tourist. Dami nila. Naku po, wag naman sana, no? Kasi parang gumugulo, di ba? Ewan ko ba? Wala ko naaalala daw. Diyan nagsimula. Ano to, sa Jarrell, Texas, si Jowa. Thank you, Yen. Hi, sis, na-miss ko. Makinig sa'yo, di ba? Pag mga ganyan. Sabi ni Jowa, pwede ka namang mag-live. But then, it's like, do everything in the English so I could understand. Busy naman siya kanina. Ewan ko kung anong ginagawa. Baka nagluluto.
Luto siya ng almusal kanina, grabe. Ayaw sa kanya, hindi pala siya ayaw niya yung iniinit yung ulam. So, di ba yung food waste, sabi ko, next time, alam na natin yung ganitong portion. Kasi sa bahay namin, di ba, parang no-no yung mag-aaksaya. Sabi ko, pwede naman i-reheat yan eh. Sabi niya, I don't like reheating food, especially like those type of eggs na nalagyan ng cheese, na something mga ganun. Ang hilig nila dito, be. Nung nasa plane ako, umikot yung tiyan ko. Kasi mga pagkain sa Delta, ma-cheese, ma-butter, diba? Buti na lang. Nandun ako sa Seattle, be. Talagang pinilit ko na kasi umiikot na yung tiyan ko. Tapos doon ko na-realize, okay. So, pag nag-flush talaga dito, kasi walang trash can sa mga gilid no, ng cubicle. Pag nag-flush talaga dito, is need mong yung tissue, no? So, yung tissue na very soft. Kaya very soft pala yung mga tissue nila. Kasi wala sa mga garbage, can dun sa gilid. So, okay, at least, no? Sa shuttle. Sabi ko sa ate ko, hala ka, parang pang third time ko lang yata na gumamit ng public bathroom na nag-number 2. Sabi niya, alam nga naman, syempre, ang hirap talaga kasi syempre, di ba, nagmabiyahe ka, parang pinapasok tayo ng hangin, no? Sa pagkain nila, masyadong cheesy, masyadong creamy, mga ganun. But anyways, pag nagbiyahe kayo, di ba, kapag hindi niyo masyadong feel yung ganoon, and yun, make sure, ako may dala lang akong paracetamol. Tapos, syempre, may dala ako yung kating ko na oil at saka yung efficacent. Naglalagay ako sa tiyan ko para ganoon. Para hindi ka lamigin, hindi ka Syempre, ang haba ng biyahe. Ako, 24 and a half hours yung pinakabiyahe ko. Austin, Cameron. Doon yung sa Austin Airport ako lumapag. Texas din pa pala fiancé niyo po. Same here po, pero mag-start pa lang kami. Diba, madami dito eh. Kasi ang laki naman dito, no? Marami na dito. Kasi nung doon nga nag-test na, nagsukat ako ng wedding dress. Yung babae, sabi niya, you're from the Philippines. Sabi niya, marami daw sila naging, doon, na Pilipina yung partner. Nandito na ako, Army. January filer. Tapos January kayo nag-file, mas sweet, tapos approve na kagad. Ang bilis, diba? Sisi, may agency kayo. Wala. May lawyer siya before, pero nung nag-RFE kami, sabi ko, ako na, itabi mo, ako na yung gagawa nito. Sabi ko, ayaw mo kasi maniwala sa akin, kasi every time na siya, sabi ko sa kanya, napanood ko sa TikTok, ganito yung dapat na ginawa. Sabi ng lawyer, different nga yun eh. Iba naman kasi yung pag-handle nila. Yung lawyer niya, ang handle is mga Western. So, siguro kung hindi nyo kaya, hindi kayo mabusisi with details, syempre, di ba? Yung iba talaga, ang gagaling ng mga nagde-DIY, kasi talagang research, no? Better na siguro na kung agency, kukuha ng agency, at least guided ka. Sabi na, nung interview ko, ang dami nila na Filipino visa, na very talaga, every step of the way, guided talaga sila. So, siguro kung magbabayad din lang naman, para, you get your money's worth, mag-agency, yun sa Pinas. Kasi parang pag lawyer, ang dami ka na RFE na may lawyer, mahal pa. Anyways, B, what is? What is? I'm ending this live soon, wait. I can put the pizza in the oven about 20 more minutes. Okay, B. Not that you have to come in, but no. Yeah, B, thanks, B. Okay, no? Diba? Nakakaiyak lang. Hindi ko talaga ma-imagine. Hindi ako iyakin na masyado. Hindi ako ma-emotional nung umalis ako sa bahay na gano'n, no? Nung nagpe-pray na lang kami, syempre naka-video call siya, nagpe-pray kami ng family ko. Bago dumating yung Grab, nagpe-pray lang kami, doon lang ako medyo, syempre, diba? Kahit magbe-video call ka sa family mo, yung mama ko, yung sister ko, yung pamangkin ko, ando ko, diba? Doon ka na. But then, pag nandito ka na, nakatungtong ka na yung first na port of entry mo, doon talaga, that's when it hits you na, oh shoot, bagong lugar na to, ibang lugar na to, ibang buhay na dito, alam mo yun? Kakaiyak talaga, naalala ko naman, diba? Bakit ako umiyak? Parang tanga. Nagbababa talaga ako ng escalator. No? Nahihiya ako, pero talaga yung luha ko. Wala lang. Kasi tagal namin hinintay. Asan na ba ito? Wala ka? Bakit ba ako umiiyak? Iyak na ako naiiyak. Asan na to? Naku, wala pa man din akong tissue dito. Asan na? Sa labas kami, tapos na yung cigar niya. Anyways, tapos yung maya-maya ba, ang aga naman, gising na kayo mga 10-10 dyan, di ba? Hindi ko pa pinapalitan dito sa phone ko yung yung aking Natawa ko sa kanya, B, kasi napunta kami sa namili kami ng wedding band kanina. Pag mga ganun, kung ano talaga yung mahal, yun ang ino-offer nila, mga ganyan.
Sabi ko, Bian, laki nito. Sabi niya, bakit mo pa tinitignan kahit yung sister niya natatawa? Bakit mo daw hinahanap yung price? Dapat daw ang hanapin ko yung style na gusto ko. Very dainty lang naman yung mga style nila. Pero maano naman siya. Doon din kasi nila binili yung pina-customize yung aking engagement ring, no? And yung kapatid niya, Suki doon, no? Yung may-ari mismo yung nag-accommodate sa amin kanina. So, wala lang, nakakalula lang kasi yung presyo naman. Bakit? Lagi naman nasa kamay mo, eh. Willing naman siya magbayad. Thank you. Kahit yung panlalaki naman. Anyways, sabi ko sa kanya, first day ko pala to dito. Dami mo na nagastos. Puro ka gastos. Hanap ka ng Pinay, puro ka gastos. Ito, meron pong April 30, may case number na din. Waiting na lang ako. Diba? Ang dami niyan, be. Sunod-sunod na tayo pupunta dito. Pero financial, pag natapos daw, problem niya sa punta na daw siya dito. Sabi ko, scammer ka, bakit? Sa ganun, hindi naman siya sa scammers. Pag mga ganyan, actually be thankful nga. Madami namang mga ganyang American na right from the start ng relationship, sinasabi nila. Kasi syempre, alam naman nila na ang Pinay, habang nakikipag-online dating, syempre, expected natin na this will, proceed na something na magle-level up na, di ba, sa mga ganoon. So, alam nila na kapag kailangan mong i-petition, yung requirement kung before ka mag-petition ng someone na asawahin. Nandito na ako, Army, sa Texas. Sis, need ba may ticket na before magpa-interview? No need naman. Pero tip ko lang to sa CFO, no? Kasi, di ba, like kung napanood nyo yung last, ang ginawa kong tactic doon, kasi alam ko nga natitignan, doon lang sila tumitingin ng proof of relationship. Yung proof of relationship ko, day ng interview ko, di ba, next day, yung interview ko, doon pa lang ako nagpa-print ng mga ibang sinend ko sa kanya sa Canva. Yung mga lang, pero wala, ang pinaka-latest lang na remittance yung inedit ko, tapos nilagay ko doon. Kasi parang ang dami na eh. Sira yung printer namin, ang mahal magpa-print. So, pag sa mga ganyan, ang tawag dito, wala akong mga screenshot, wala akong mga sa video call na screenshot, wala akong ng convo screenshot. So, binawi ko na lang siya na inarrange ko talaga siya na habang tinitignan mong ganun, yung love story namin mabubuo mo. So, ang ginawa ko, dun sa aking, kasi kukunin nila yung folder. Basta pinaredy sa akin yung divorce decree ni Jowa, so bit-bit ko yan siya. Nung sa CFO na nung one-on-one ko na. So, can I see your pictures together? So, pagbukas niya sa unang page doon, nandun yun. Si Jowa kasi pa nagpapadala sa akin ng package yan. Merong isang clear na papel na may pangalan ko. Tapos siya, so kita mo doon yung pangalan ko, address ko, pati yung sa kay Jowa, no? Tapos nilagay ko doon yung pamphlet sa gilid. So, first page, nakita na yon. And then yung next is yung ticket ko na. So, so sabi niya, so you have like a confirmed ticket like going there. Ko, yes, matagal na kasi na-book ni Jowa, mga ganun. Tapos tinignan yung picture, ganyan. Tapos, meron akong nilagay doon yung coaster ng Sun New Coast, ganun pa. Tinignan niyang ganun kasi parang may sinulat na love letter din si Jowa. Tapos may date, no? Para at least hindi ko na kailangan mag-explain, di ba? Tayong mga marites, mahilig din tayong maganyan. Matibay yung mga mata natin tumingin ng ganyan. Siyempre, mas lalo na sa CFO. Mabusisi sila. Kaya nga, every time sinasabi ko sa inyo, kasi iba ate, hindi ko makita yung grounds. Kung hindi nyo nakikita yung reason, yung mga ganyan, yung mga nasa CFO, trained sila na mahanap kung ano talaga yung pinaka-reason doon, no? Like yung isa nga na nagtanong sa akin, ate, nandito na ako sa CFO, anong sasabihin ko? Hindi, tatanungin lang naman yung grounds ng hindi sabi ni Jowa cheating. Sabi ko, wag mo sasabihin cheating. Lalo kung hindi mo nakita ang cheating kasi wrong ka na kaagad sa sagot. Pag sa mga ganun, so chinek niya yung 3 divorce decree nakalagay. Kaya sabi ko, usually, irreconcilable differences yan siya. So imagine, kung namali ka ng sinabi. So, diba, kasi sa CFO siya sabi nila na kung minsan daw ang daming mga Pilipina na parang in a way, no, para praising, parang sinasabi nila na gullible tayo, na dahil may pinangakong ganito, ganyan, hindi naman natin masyadong inaano. Kasi yung iba, ang gusto lang makapunta sa US, ganyan, no, uy, malulubat na ako. Nasa luggage ko pa yung aking charger pala. But anyways, magla-live na lang ako ulit, no. Sa pag mga ganun, watch kayo ng other videos. Gagawa na lang ako siguro tomorrow, pag gising pa siya na or maaga ako nagising, about yun sa immigration, experience ko. Para at least, lalo na sa mga first timer, no? Kasi yung iba doon, meron nga ako may Pinay, no? Hindi naman siya, may attitude kasi yung Pinay na something whatever. Kasama niya yung afam niya, ang payat naman ng afam niya, pero gaba. Pag mga ganoon,
Yung afam niya nakapasok na kasi may e-travel. Siya, tapos bigla nag-uusap sa phone. Ang sabi ng Pilipina, oh, I am still here. I don't understand this. This is like very stupid. This e-travel. Ikaw ang stupid. Kasi requirement yan eh. Bakit lalabas-labas ka ng bansa na to na hindi mo alam na kailangan may e-travel? Siguro nung dumating dito si jowa mo, nagawa na yun. So, pwede na siyang pabalik na siya sa kanila eh. Ikaw tong hindi gumawa ng e-travel mo, no? Kasi iba, more nagre-rely sa digital. Ako, old school ako every time. Kahit saan ako nagta-travel, piniprint ko yung mga bagos. What if ma-misplace mo yung cellphone mo? What if mawala yung malobat ka? Paano mo mapapakita? Whereas kung papel yan, nandiyan lahat. Yung certificate ng CFO, yung e-travel ko, yung sa ticket ko, nandiyan siya lahat. So, para kita nila, di ba? Mabilis siya, easy access na lang siya. At least alam nila na prepared ka sa mga ganong kailangan mo, no? So, na lang, mag-share na lang ako, gagawa na lang ako ng video maybe tomorrow, no? About sa aking immigration experience para lalo na sa mga first timer. Kasi syempre, hindi talaga maiwas ang kabahan. Ako, kinabahan lang ako na maligaw ako pag naglilipat-lipat na. Like, nakapunta na ako ng Korea before, pero mas grabe ngayon ang security nila, no? Na nabobo nga ako dun sa pag-scan kasi iba yung scan. Di ba dito nagsascan na rin tayo pagbabalik ka na dito sa paganoon kasi i-click mo yun, make sure talaga nila na ang papasok lang is yung may mga connecting flight. So, dapat alam mo yung number ng next flight mo, i-click mo siya, tapos mga ganyan. Pero, bisa naman. Kaya lang yun nga. Sa Pinas, iba yung klase ng pag-check, sa security check, sa Korea, parang din sila. Pero mas strict nung talaga, sobrang kap-kap talaga ako sa Seattle. And sabi ko kasi issue yung tissue na nandun sa may pocket ng aking hoodie. Mga ganoon siya. Pero naman siya. Parang be very pleasant lang talaga, no? I believe na kahit siguro may mali kang nagawa or basta, alam mo yun, lalo't alam naman nila kung first time mong pupunta doon, hindi ka taga doon. So, malay mo pa na kung mali yung pinasukan mo or sa ganyan, yun lang, no? Usually, ang nagiging mali lang naman ng ibang mga mahilig kasi mag-picture-picture mga Pilipina, no? Never do that kasi, diba? Mahirap talaga. Nasaan na to? Sasabihin, good morning ma'am. Yes, good morning sa'yo, Blackheart. Basta gagawa na lang ako ng mga be, kasi malapit nang mamatay yung phone ko. Hindi ko pa nakutkot yung maleta ko. Kasi grabe talaga yung over baggage ako eh. Buti na lang talaga boarding time ko na. Kaya hindi na sila nag-charge pa kasi may mga ginagawa pa yan. Huwag na akong pagkakitaan naman. Hello ate, how long does it take you before you get approved? Umabot din kami, pinaka-timeline namin is, kasi diba, May 27 ang flight ko papunta dito. May 5, 2023, yun ang aming NOAA 2. Kasi nung na ako, nagpa-interview na ako, nagpa-medical na ako, week lang, nagpa-interview na ako kagad. No? So, pinaka-total ng aming paghihintay sa aming K1 is umabot din ng like days more than a year, mga ganyan. Kaya hindi ko alam kung itutuloy ka pa ba, pero kung gaba, makichat. Wala ba akong gaba makapag-chat? Bakit ka naman magkakaroon ng gaba? Bakit ka naman gabaan kung makikipag-chat ka sa iba? What if, no? Huwag mong ikulong yung sarili mo dun sa 6 years. Pero right from the start naman, sinabi sa yung hindi kakayanin. Hindi naman to sa pera-pera lang, no? Kasi ang pinaka-requirement, lalo for us, no, sa American, is mag-meet talaga kayo kahit isang beses lang. Ako, tinanong din ako ganun, bakit isang beses lang? Kasi ang tagal na namin, no? So, may dahilan ka. Ako, ang dahilan ko is pandemic time kasi noon. And then, nung po pwede na open na yung borders, lumipat naman siya ng work. So, pag sa mga ganun siguro, as long as very honest kang sumagot, kasi it's all about us and the petitioner lang naman. So, kung alam mo naman yung details, no, kung wala kang tinatago, kahit siguro pagbalik-balik ta rin nila yung tanong, wala. Hindi ka malulusutan niya. Tsaka yun nga, ramdam ko rin yan. Kinakabahan din naman ako sa mga lahat ng proseso na gano'n. Lalo sa medical mga be, kakaiba yung pakiramdam ko. Parang bibitayin, mga ganoon. Pero mapaglalampasan natin yan. Huwag na tayong pahalatang kinakabahan, no? Nasaan na to? Same sa akin, be, mali yung address ng fiancé ko. Na mali sa kanya. Sa akin talaga, isang letter lang dun sa kanyang email. Naging issue pa namin talaga. Kasi nainis eh. O meron doon, no? May chinika yung katabi ko dun sa interview. Diba kasi kung minsan yung ang mga American, ayaw na ayaw nilang gumagamit ka ng foul words na hindi na naiintindihan niya porket galit ka.
tapos magiging verbally abusive ka. Ayaw nila nun, kaya nga nakikipag-divorce sa mga asawa nila, no? Meron daw doon, parang 2 weeks na lang ang kanilang, interview na niya, dahil nagkatampuhan sila ng kanyang American na fiancé, hindi pa sinisend yung mga kailangang papers. Dapat yun, ako sinend na yan ni Jowa nung na-approve na kami. Kasi kakailanganin mo lahat yung mga papel, kahit hindi mo naman talaga hinahanap, like yung sa mga bank account, yung mga savings account, checking account niya, kung ano yung mga properties, mga ganyan, sinisend nila yung kopya. Tapos yung mga, sa mga taxes, mga ganoon, yun ang importante. Pag pinadala yan dito, swerte ka kung mabilis na umabot ng 2 weeks sa'yo, no? So, di ba, nasa last minute na, okay, mga ngaway. Kung mga ngaway man kayo, mabilis mag-sorry, wala ang pride dapat, no? Yes, nandito na ako, Blackheart. Welcome, nandito ka rin para Texas. Nandito ka, Mrs. S sa Texas, yes. Diba, sinabi sa akin ng consul na, oo yun, sa immigration, na, sige na, welcome to America. Ganyan, grabe. Mabait naman siya. Diba? Kasi habang kinakausap niya ako, nagpipray talaga ako na, Lord, ipuin mo itong alam, may bubuyog. Nasaan na doon? Meron kasing puno dyan. Ang tawag dito, ipuin mo itong tao na to, Lord. Na mabilis lang, pero mabilis naman siya. Matagal lang hinintay ko doon na matawag ako. Ate, nakatulog ka na po. Natulog ako sa plane, mga be. Natulog ako sa plane. Sarap ng tulog ko sa plane eh. Kasi ang pinili ko, yung middle na aisle. So, nakastretch talaga yung paa ko. Meron akong katabing Amerikano. Parang ano yun siya eh. Parang soldier, something, whatever. Siguro nasa wala pang 30s yun eh. Naka-short lang siya ng pang ganun. Tapos sabi ko, paano to nakakaya yung paa niya na hindi mo ma-stretch? Ako super stretch ako ng paa ko, be. Sa taas ko pa yan siya. Bakit pa? Sakit eh. Diba? Nakatulog ako sa plane. Iba ang kaligbosis. Oo, blooming. Oo, nag-afternoon delight kasi kami. Nung gabi na, di ba? Nung madaling araw kasi kami dating dito, 2. Walang ganap. Nag-afternoon delight na lang kami. Di ba? Mga ganyan. Grabe no. Need ba may ticket? No need naman na magkaroon ka ng ticket. Ang dami nagpapa-interview na matagal pa. And besides yung ating namang medical is naman siya, 6 months naman na valid, no? Pag sa mga ganyan, no need. Sa akin lang ko siguro parang, di ba, para lang. Para at least alam nila na, okay, so ready na pala to lahat-lahat eh. Nakaset na pala lahat-lahat. So parang tactic ko lang yun. Nilagay ko para makita niya na yun yung form ko, yung nakuha kong pamphlet sa interview. Tapos yun, yung mga about us, no, parang hindi na masyadong busisiin. Ang ginawa pala sa CFO, tinanong ako kung meron akong communication with his family. Sabi ko sa mga sisters niya, sabi niya, kailan nung nandito lang siya? Sabi ko, no, even before na pumunta siya dito, alam ng family niya yung about sa relationship namin. So, nakakausap ko yung mga sister niya, yung brother-in-law, and yung mga pamangkin, sa mga ganyan. Tapos sabi niya, what about personal convo with them? Do you have? Sabi ko, yeah, I have, like, they are my Facebook friends. Sabi ko, ano to? Wait lang. Verify to continue. Yan. Ako, ang dami pa yung mga hindi ko na mababasa yung iba ha. Magta-live na lang ako bukas. Or yun nga, ang gagawa ko ng immigration na experience ko, no? Para makatulong sa iba. Lalo sa mga, kasi pinakasiguro, kaya di ba yung iba nagpapasundo sa mga jowa? Mahal naman kasi kung magpapasundo pa kayo sa mga jowa nyo. Sabihin nyo, di ba? Kung yung isusundo mo sa akin, bigay mo na lang para maiwan ko sa pamilya ko. Para-paraan mga be. Para-paraan. Mga ganun. Thank you, bitch, sa pag-follow. Uy, sorry sa mga hindi ko na mababasa dyan mga be. Down to 16 na si ate nyo. Nandun pa sa luggage. Kukut-kutin ko pa yung mahaba kung para dito sa nakakapag-charge. Kasi nga, puro sila iPhone eh. Diba? Ewan ko kung kailan. Sabi niya, bibili niya ako ng iPhone na gano'n kasi naiinis din siya na So, naksak nila na isak. Sabi ko, Type-C yan, hindi yan Ate, need ba na plate? Red flag ba kapag hindi nagtanong si Afam about sa buhay mo? Mostly about him. Red flag siguro kung medyo matagal na kayo in a relationship niya tapos never nag-inquire kung paano kayo dito, no? So, mas maganda rin naman yun. Siyempre tayo curious about him. Dapat ganun din siya. Curious din. Kasi siyempre yung talking stage na ganyan, getting to know you talaga kayo, no? Mali ba ako na iniisip sa kanya? Na siya? Red flag? Hindi naman. Tinid pa na may plane. Sorry sa mga hindi ko na mababasa dyan, mga bea. Yes, nandito na ako, Chasing Stars. No, be, no. Ayun, kaya may mga tanong ako kung nag-stay ba ako abroad, something, whatever. Kasi ngayon sa mga history ng no travel, never akong nag-OFW.
Thank you, Belle, sa pag-follow. Hello, Cheryl. Thank you, Belle. Hi, Ate Single Mom. I want a fam. I sure honest. Congrats to you. I want a fam. Na sure and honest. Marami yan dyan, Be. Actually, sa mga ganun, hindi naman issue sa kanila kung may anak ka na. But right from the start talaga nang nag-uusap pa lang kayo, be very honest about this. Ang pinaka-big issue talaga sa kanila is honesty, no? Kasi yun ang mali ng mga ibang Pinay. Akala nila hindi sila matatanggap kung may anak na or na ganun. Just be honest about everything. Ako si ate niyo po single ako, wala akong anak. Thank you, Jessica. Yes, be, sunod-sunod na tayo. Texas din siya. O, di ba? Malay mo, pag nandito na tayo lahat sa Texas na ganyan, meron tayong group dyan. Kaya sobrang layo din pala kahit pare-pareho tayo sa Texas. Oras din ang gugugulin. Lawak eh. March filer kayo, be. Thank you sa pag-follow. It's me, Isa. 10:26 a.m. pa lang. Diyan. Ilang months waiting sa K1 Yumi. Umabot kami ng 1 year. 1 year din talaga. May May 2023 kami nag-file. Yes, nandito na ako, no? Diba? Dami hindi ako pala post sa Facebook, mga ganun. Yung iba, kasi siya tong nag-announce sa Facebook na she's on her way. Tapos, may nag-post siya ng picture na sinend sa kanya ng ate ko. Kung anong talaga yung mga sagwamong picture, yun talaga ipopost niya. Kaloka. Yes, nandito na ako, Reeds. Thank you, Malu. Yes, hello, Ella. Yes, nandito na ako, Be. Thank you sa pag-follow. Thank you, Eve. Yes, nandito na ako, Wells. Nandito na. Sama ko si Jowa. Nagluluto lang siya. How about sa Denmark? Saying that I don't know about the Denmark, no? Pero pag sa mga ganyan, Google is our friend. Thank you, Mushroom. Marcelo dito to sa Texas to. Jarrell, Texas, si Jowa. Tapos kailangan pa ba ng invitation ko para mag-afamag? No need na. Sa mga mostly mga foreigner, lalo coming from a first world country, sila? Visa on arrival sila, tatak lang yan sila mga be. Usually allowed sila ng mga 30 days, mga ganito, depende sa nationality. Kung more than that ang allowed, no? Jarrell to, Jen. Hello, is me, Ray. Kailangan po ba invitation? No need sa mga ganyang invitation, be. Ilang hours? 23.5 hours ang aking flight. Watching from Dallas. Sa Dallas ka, be. Jarrell to, be. Hello sa'yo dyan, business. No! Bakit ako mag-business class? Pare-pareho lang naman yan. Sa Delta, malalaki naman yung upuan niya. Economy, no? Diba? Sayang pa yung ganoon. Pare-pareho lang naman yan. Tutulog ka lang naman doon. Diba? Tutulog ka lang naman dyan. Sisa na gagawin pag fiancé pa kayo tapos gusto ka bumisita sa lugar niya. Fiancé kayo, pag pupunta ka doon sa lugar niya. Kung US yan, medyo mahihirapan ka dyan, be. It's next to impossible. Lalo kung wala ka pang mga dating visa from visa required countries. Lalo na mas maganda sana kung mga yung mga western countries ang napuntahan mo na. Kasi pag sa mga ganyan, pag tayo lalabas na dito tapos pupuntang US, iniisip nila na lalo hindi mo siya pa pwedeng sabihin na sponsored yun ng jowa, no? Kasi alam na nila yung gagawin na magpapakasal pagdating dito. So, minsan pag sa mga ganyan, automatic denied. 24.5 ang aking kasi dalawa yung connecting ko. Ang aking flight. May layover ako ng Incheon, may layover ako ng Seattle. Super excited after Amanda, malungkot dito sa US, di ba? Ewan ko lang kung hindi naman ako, by nature, hindi naman ako ganun ka malungkutin, but I don't know. Finally, yes, be, nandito na. Diba? Not really sure. It's like, hindi ako malungkutin na tao. And bakit naman ako malulungkot, no? Ang tagal kong hinintay na magkasama kaming dalawa. And, and sanay naman ako na, away from my family. I used to meron akong boutique before sa province and years. Ako na nandun nagstay. Minsan once a year lang ako bumabalik ng Manila kapag medyo nalulungkot na talaga yung tatay ko. So, I don't think so. Hindi ako malungkutin na tao, no? Sa mga ganyan. Saan na to? Saan na yan? Saan na to? Texas watch. Hello sa'yo, Jen. Nandito na ako, Era. Yeah, thank you sa mga happy sa akin, no? Sa mga ibang hindi happy sa akin dyan. Sorry na lang kayo, no? I wouldn't give you the time of the day sa mga ganyan, no? Lalo kasi sa mga comments sa mga videos ko. Pansin niyo naman siguro kung nagre-reply ako sa mga hanash.
Hello, Belle. Thank you, Be. Asa na to? Yan, ma'am, ano po? Hindi, nasa ano ko, hindi, DFW is na Dallas Fort Worth yan, di ba no? Sa Seattle ako doon ako doon ang layover ko, yun ang pinaka port of entry ko. Fresh ba? Alam niyo na kung bakit, no? Uy, malapit ako malobat mga beha kapag nawala to, sorry na lang dyan. Basta yun, gagawa na lang ako, share na lang ako ng aking immigration experience para at least lalo dun sa mga next na, yung mga papunta na rin dito, no? So, I hope it helps you. Para iwas ka ba, no? Iwas pag-overthink. Shout out kay Cheyong. Stand twice. Hello sa'yo dyan, be. Santo, waiting for case number na lang po, Sara makapunta. Makakapunta ka na rin dito. Tanggalin mo na yung sana. Makakapunta ka na dito soon. Sana to? I don't know about sa ticket niya. Thank you, Scott Jen. Hello sa'yo, Luz. Nandito ako sa Jarrell, bet. Thank you, sis RBC. Thank you, sis. Nasaan na? Last year, August. Thank you sa pag-follow, Jessica Lynn. Honey, nandito ako sa Jarrell to. Yes, Texas to, Jarrell, Texas. Ate, help. Normal lang ba yung RFE response namin delivered din since Saturday? Pero hanggang ngayon, wala pa ring update. Ganun may mga iba talaga na matagal yung update pag na-receive nila. Pero, naman, di ba, pag na-receive, magkakaroon na din siya na, response. RFEF na yata. Parang basta may something na meron na update, wait mo na lang siya. Magkakaroon din yan, no? Kasi parang feeling ko, ang dami na RFE sa kaliit-liitang bagay. Yung iba, may nakalimutan lang isang page, or may iba, may something lang na, like, cisgen dati, yung RFE nila, na mali lang ng instead na Steven, naging Steve, no? Anyways, Ayabi, I'm ending this live. Anyways, mga basic, it's nice to, thank you sa mga happy for me, no, mga be. Sharing lang tayo dito, no? So, dead man na tayo sa mga dyan. Uy, sorry sa mga hindi ko nabasa dyan, mga be, ha? But I'll try to do live like next time. Medyo, kasi ngayong araw ko to, na-busy lang talaga ako kasi yun nga, namili na ako ng wedding dress ko and nagpaano na kami ng aming wedding bands, no? Not really, pwede ka, may mga naman, iba-iba naman. Pwede ka makahanap dito ng mga nasa 500 lang yung wedding dress. Pero ewan ko, kasi kung may alterations, tapos wala silang size mo, no, size 4 kasi ko, no, parang bibihira lang dito yung maliit na size. And mostly, maboobs sila. So, need talaga ng alterations. Iba yung payment doon, no? So, pag sa mga ganyan, huy mga bea, out na ako dito. Thank you. Sa mga hindi ko na mabasa dyan, sorry, and thank you mga be. And God bless us all. Sunod-sunod na tayo dito, ha. So, thank you. Thank you sa mga, yan, hello Auntie Gracia, hello Sisa, thank you so much. Yan, isa pa yan si Auntie Gracia sa siya talaga yung nagbigay sa akin ng link. Kumusta ka na pala sis, hindi ako nakakapag dito. Sorry, hindi ako updated sa mga buhay ng mga iba dyan, alam niyo naman, no. Siyempre, busy-busy yan pa tayo nung nandyan tayo sa Pinas. But anyways, yun nga. Again, thank you dun sa sinend mo sa akin ng link, no. Sobrang helpful nun sa akin. Yung step talaga. Yun talaga yung lagi kong chinecheck, no. So, God bless you, sis. Uy, mga beha, out ko na to, ha. Thank you. Yun, basta magla-live na lang ako ulit. But yun nga, promise ko is tomorrow I will do yung aking immigration experience para at least makatulong. Lalo na dun sa mga iba na, di ba, na naghihintay na lang ng kanilang flight. So, God bless you, everyone. Thank you sa mga nag-stay dyan. God bless, mga be, ha? Punta na ako dun. God bless you. 10 na rin ang aking dyan. Thank you, mga be.